ang paksa na tatalakayin namin ni Brandata, yung Patungkol sa Santo Rosario. Bakit po ba yung mga nagsulputang mga huwad na tagapangaral galit sa Santo Rosario at ayaw talaga nila ng Santo Rosario? No? Sapagkat malapit na matapos ang buwan ng Mayo. Itong buwan ng Mayo ay month of the Holy Rosary. No? Ito'y Tinawag natin na Flores de Mayo. Oh, ito idineklara ni Pope Leo XIII. Pope Leo XIII, isang Dominican siya na pare na naging Santo Papa. Siya din ang nagkumpos sa Saint Michael the Archangel, defend us in the battle against devil. Sancti Michael Arcangeli defendi, siya ang nagkumpos niyan. Siya din ang naggawa sa exorcism of Pope Leo XIII. No? Yung exorcismus omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio, et secta diabolica. Imagine mo yan, nasa naturang formula, every sect, every diabolic sect, no? Sa meaning, merong sekta na demonic. Yun ang tinutukoy ni San Pablo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 12 hanggang 15. Brata? Okay. So, na tayo, brother, magtanong, sagot sagutin naman natin yung mga katanungan na pumasok sa ating live stream sapagkat naputol tayo kanina mga kapatid, no? Hindi malinaw ang ating signal kanina. Then mamaya aming i-acknowledge ang mga pumasok na mga comments sa ating comment section. Okay, kanina sinagot na natin yung tanong, ulitin natin sapagkat hindi yun malinaw, kay Jojo Sores. Ano ang ginagamit na salita ng taga-Roma sa panahon ng early Catholic? At sa Jerusalem, ano ang ginagamit na salita sa panahon ni Jesus? No? So, atin itong sinagot kanina, ulitin natin, Brad, sapagkat hindi malinaw yung signal natin kanina, na Latin and Greek languages, ito'y official languages ng Roman Empire noong panahon sa early Christians. Sapagkat sa panahon yon, ang Greek language was international also na lengguwahe, no? Pero Latin language, the official language of the Roman Empire, and remained the language of the imperial administration. However, it is generally agreed that during the time of Jesus Christ, Jesus and his disciples primarily spoke Aramaic, the common language of Judea, in the first century Anno Domini. So, kaya, yung itinatag ng ating Panginoong Hesus ang naturang iglesia, ang kanyang lingwaheng ginagamit ay Aramaic. Hindi pa yun naisulat. Kailan pa naisulat ba ang San Mateo? Ni Mateo? Anong taon? 41 AD, brother. 41 AD. Sa Bible chronology. Sa chronology. 41 AD na isulat ni San Mateo ang Mateo 16:18. Noong naisulat yon, Grego pa. Wala pang talata, no? Wala pang chapters and verses, no? Pero yung actual na sinasabi ni Ginoong kang San Pedro, ating nalaman, Brother Wendell, yung actual na pahayag mo ay Aramaico. Aramaic. The Semitic language of Hebrew people during the time, no? Sapagkat unti-unti yung Hebrew language ay nahilinize yun sa Greek. So, mayroong Semitic language, yung Aramaic na ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nang ipahayag niya na itatag niya ang kanyang iglesia, Aramaic language, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Apina amarnalak datu kepa, wel hadi kepa ebniliti. Nang ipahayag niya ng ating Panginoong Jesus, hindi pa yon na isulat ni San Mateo. Sapagkat ayon sa iyo, brata, lumipas pa ang ilang mga taon, pagdating sa taong
41 Anno Domini, yun ang isinulat at isinulat niya sa lingwaheng Grego. Grego. From Aramaic to Greek. Kago di soy ligo hotis so eye Petrus, kay epitaute Petra, oy kudumiso monte Ecclesia. At lumipas naman ang ilang mga taon sa utos ni Pope Damaso kay Santo Jeronimo sa taong 405 Anno Domini, 405. From Greek language in which the New Testament was written, isinali naman sa salitang Latin. Kaya ang Mateo Kapitulo 16-18 sa Latin, et ego di cuciato is Petrus, et soperham Petram, edipicabo Ecclesiam iam, et portain pirinun pay bilabot adversus iam. No? So, iyon ang kasaysayan. Kaya nga, tinalakay na namin ni Brad Tata na noon, kung ang ating batayan ay ang history at katotohanan, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Ngunit, ang mga sulputang sikta na pinamumunuan ng mga hulwad na mga ngaral ay produkto sa maling interpretasyon ng Biblia. Brother? Salamat, Brother Wendell. So, yung San Mateo, Brother Wendell, nasulat ni San Mateo is 41 AD, pero actual na sinasabi sa ating Panginoon kang San Pedro is 30 AD. So, more or less, mga 11 years, Brother Wendell, nakalipas bago isulat ni San Mateo ang Ebanghelyo. Pero hindi na sa Aramaic, kundi sa Grego. Sa Grego. At ito ay isinali ni Santo Jeronimo sa Latin. Yung buong aklat, no? Ang Old Testament, yung Lumang Tipan na isulat sa Greek noon. Kaya kung tingnan natin yung Greek, ang salita na Hebrew, ang salita na Bible, tinatawag yung tinatawag yun sa inaamarnalak, tinatawag yun siya sa Hebrew na aklat din, no? Aklat. Okay. Excuse mo na. Sige. May tawag pa si Brad Tata. Now, ngayon, may pumasok na message kay kapatid na Cordero 28-96. Sabi niya, mag-set ng exact time sa schedule ng live kasi minsan nalilit umano siya sa pagpanood sa live. So, kanina, maaga kami sapagkat nag-test muna kami ni Brad Tata, no, sa aming signal na patunayan natin na mahina talaga yun doon sa office ng Deliverance Office. Kaya lumipat kami ngayon ni Brad Tata, no, upang masagot lang yung mga katanungan na pumasok sa ating Brad. Okay. So patuloy tayong magsagot sa mga ilang tanong na dyan, Brother Wendell. Okay, merong pumasok kay kapatid na Resor Ramona. Resor Ramona. Ang tanong niya, sabi niya, in the first place, bakit mo hinalikan ang mga santo? Kung ako sa iyo, Wendell, Bisaya, huwag ka nang magsalita kasi lalo lang nilubog ang Katoliko. So baka kasapi ito sa isang isang pinuno na tumakbo sa Brazil, no? Sapagkat naalala ko kasi yung pinuno nila, sabi niya, itong mga Bisayang ito, ginagamit ako upang kumikita sila sa YouTube. Babalikan ko kayo. Sige sa susunod na linggo, pumasok kayo sa chatboard, mag-comment ka, at mag-usap tayo. Kaya ginawa niyo ni Father Darwin. Dinidma pala ni Bis. Dinidma. Sabi nila na naghintay umano siya na pumasok na, pati yung comment mo, dinidelete nila. Dinidelete nila, binubura nila. Tapos nang burahin, hindi na ako makapasok sa kanila. Block ka na. Na-block ka na sa kanila. Kaya nga, meron kaming challenge hanggang ngayon, hindi pa sinagot ni Eliseo Soriano. Ano ba yung challenge namin? Palagi nilang ginagamit ang aklat na ang aking Birhing Mariang Tagapamamagitan.
na kinikilala umano si Santa Maria na Diyos ng Simbahan Katoliko. Yun ang ginagamit na propaganda ni Eliseo Soriano. Kaya kami ni Father Darwin, nag-challenge kami, ipakita mo ang naturang aklat. Yung original. Yung original na aklat na sinasabi, sapagkat ayon sa inyo, opisyal na aklat yan ng Simbahan Katoliko, sinasabi na kinikilala natin na ang mahal na Birhen Maria ay Diyos. Anong sabi niya? Sa susunod na linggo, maghanda kayo, patutunayan ko na kayo ay nagsisinungaling, harap-harapan na, nagsisinungaling pa kayo. Pero akala ko ba si Father Darwin ang kaniyang sasagutin? Ang lumabas si Charles Darwin pala. Charles Darwin pala ng tinalakay niya, Brother Wendell. Oo. Alam niya yan si Charles Darwin. Okay. So, batay sa comment ni Rizor Ramona, sabi niya, in the first place, bakit mo halikan ang mga santo? Yung mga larawan ng mga santo. Ibig sabihin niya, kung ako sa iyo, Wendell, Bisaya, huwag kang magsalita ng magsalita. Kasi lalo lang nilulubog ang Katoliko. Yun ang sabi niya. Okay. Yung mga kaanib sa mga nagsusulputan na sikta, di ba? Kayo po, marunong po ba kayo magsalita ng Bisaya? Pinagsikapan namin ng mag-Tagalog sapagkat maraming request. Pero marunong po ba kayo magsalita? Makaintindi po ba kayo magsalita? Kami, kahit nahirapan kami ng salita ng Tagalog, makaintindi kami ng Tagalog. Pero sabi niya, bakit inalikan umano? No? Kung makita niyo mga kapatid, may mga pastor at mga miyembro sa mga nagsulputang sikta na kahit ang Biblia ay kanilang hinalikan. Kung ang kanilang aral ay dapat nasa Biblia lang ang ating paniniwalaan, may mabasa po ba tayo? May mabasa po ba tayo na sinasabi na halikan ninyo ang Biblia? Walang mababasa, cover to cover. Pero merong gumagawa na yan. Bakit nyo hinalikan ang Biblia? Sapagkat naniniwala kayo na ang nasa loob nito ay banal na salita. Karamihan. No? Kaya bakit po hinalikan ng mga Katoliko ang imahen o larawan ng mga santo? Sapagkat yun ay tanda ng aming pag-ibig at paggalang sa kanila. Meron ba tayong mabasa niyan? Okay. Basahin natin. Mas mabuti siguro na gamitin natin, mga kapatid, yung tinatawag na ang dating Biblia. Ang dating Biblia ay Tagalog translation yun sa King James Version. No? Sapagkat ang nakasulat niyan ay ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanya, sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. Sa ibang translation, sa mga santo. Pero dito, sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. So, iyon ang sign sa paglilingkod natin na may minamahal natin, ginagalang natin ang larawan ng mga banal brata. At ayon din sa 2 Korinto Kapitulo 9, versikulo 12 sa dating Biblia, sapagkat ang nangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa mga nangangailangan ng mga banal, kundi sa pamamagitan ng maraming pasalamat sa Diyos. Ang paglilingkod pala sa mga banal ay ito'y pakita din sa ating pagpasalamat sa Diyos. Okay. So, salamat sa ating kapatid na pumasok. Sabi niya, kasi yun ang kaniyang comment, binasa lang natin, na nilulubog umano natin ang Simbahan Katoliko. Nilulubog ba ang Simbahan Katoliko? Hanggang ngayon, si Eliseo Soriano nga hindi makapagturo kung sino ang nagtatag ng Simbahan Katoliko. No? Bakit hindi niya kayang ituro yan? Akala ko panta si Eliseo Soriano sapagkat yun ang turo ng kanyang mga manggagawa. Pero
kung ating susuriin mabuti, yung kinikilalan lang pantas ay nagpapantasya lang pala. Dada? Okay. Maliban dyan, Brother Wendell, sa binabasa ninyo sa ayon sa dito natin, Brother Wendell, yung today's English version, meron dito Canon, ang sulat nga na ayon kang Propeta Solomon, the wisdom of Solomon. Sa Bisaya, Brother Wendell, ang kaalam ni Solomon. Ayon sa nakasulat, Kapitulo 6, versikulo 10, Brother Wendell, English to po. These are holy matters, and if you treat them in a holy matter, you yourselves will be considered holy if you have learned this lesson at the judgment. So, Okay. malinaw, Brother Wendell, Yung mga banal kung binanggit lang- kikilalin mo, ang mga banal sa banal na pamamaraan. Oh, malinaw yan. Kahit sa kanila nga translation, mabasa natin yan doon. Baka iniwasan lang. Tulad sa Exodo Kapitulo 20, versikulo, Exodo 25, 19, 20, brata. Okay. May pumasok sapagkat binasa natin kahapon yung The Living Bible paraphrase na isang sandi ng protestante, sabi ni kapatid na Christian Marbella, yung Galacia Kapitulo 3, versikulo 1, wala namang picture of Christ dyan. Wala Sa naman. King James Version, mali yung salin ninyo. Walang picture sa Greek. Pandaraya yun. Oh, yun ang sinabi niya. Now, ginamit namin ang itong tinatawag na The Living Bible Paraphrase. Ito po'y salin ng mga protestante. Bakit? Batay sa nakasulat dito, brata. Ano ba nakasulat sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 1? Sapagkat kung ating gamitin ang dating Biblia, ang nakasulat kasi sa dating Biblia sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 1 ay ganito: O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsisigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay, si Kristo na nadakpako sa cross ay maliwanag na inihayag. Ngayon, ang sabi dito sa Protestant Translation, dating Biblia, na maliwanag sa inyong mga mata. Ito pang nasa Galacia, saksi ba sila ng ating Panginoong Hesukristo ay naipako? Kaya, bakit po sinabi ng ating ni San Pablo na sa inyong mga mata ay maliwanag? Ano sabi niya? Maliwanag na ipinakita ang ating Panginoong Hesukristo na nakapako sa krus. Kaya, ginagamit natin, ano po ba ang ibig sabihin ng ipinakita? Sa anong paraan? Batay sa translation ng Protestant. Kung sinabi ng ating kapatid na si Christian Marbella, mali na salin yan. Inaamin nila na yung mga Protestante na ang kanilang pananampalataya, sola scriptura, mali ang kanilang mga salin. Ang mabasa natin sa The Living Bible, Brother Wendell, ang nakasulat dito is Jesus dying on the cross. So, hindi nakasalungat yan sa kanilang Biblia, Brother Wendell. So, ating basahin, Galatians chapter 3, verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as to I have waved a placard before you as with a picture on it Christ dying on the cross. Kaya, malinaw na ginamit lang natin ito, brother, na salin sapagkat ang doktrina kasi ang batayan kasi ng mga protestante, yung pag may mabasa, yung mabasa ay paniniwalaan natin. Okay. Kung ang mabasa ay paniniwalaan, kaya ginagamit namin itong salin ng protestante. Bakit nyo ginagamit? Salin yan ng protestante upang patunayan na kahit sa salin nila,
meron palang malinaw na sinasabing may picture na ng ating Panginoong Jesucristo. Larawan nyo na. Larawan yun. Oh. Picture placard. Placard Just a placard, with no? picture of Christ dying on the cross. Okay, malinaw yun. Okay. Susunod, kapatid na Niel Alhambra, tanong niya tungkol sa divorce at annulment. No? Ang divorce is the declaration to end the valid marriage. Mariing tinututulan na yan ng Simbahang Katoliko. Yun ang dahilan na ang England noon sa panahon ni King Henry also humihiwalay sa ang buong England at nagsimula ang persecution. At pinugutan ng ulo yung iba, nagiging mga santo, sila si Saint Cardinal Fisher, no? Sila si Saint Thomas More, ang kaibigan niya na so, dahil yun, nagsimula yun sa divorce, no? At hindi pumayag ang papa natin. So ang divorce is the declaration to end the valid marriage. Samantala, sa canon law natin, meron tayong tinatawag na nullity of marriage. Yung nullity of marriage, matapos pag-aralan sa canon lawyer natin sa simbahan, at pag may hatol, nullity of marriage is the declaration that there was no valid marriage at the first time. No? Yun ang kaibahan, kapatid. Okay? Yun ang mga pumasok sa atin at meron pang pumasok na yung kinikilala umano natin na Mahal na Birhen Maria na Reyna ng Langit, Diyos-Diyosan yan ayon sa Jeremias Kapitulo 7, versikulo 18. Okay, sasagutin natin itong tanong na ito na Diyos-Diyosan umano ang kinikilala natin na Birheng Maria. So, malinaw naman, tinatulakay naman natin yan, kung ano ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. No? Sapagkat ayon sa Harper's Bible Dictionary, all idols are images, but not all religious images are idols. Okay. Hindi po kinikilala ng Simbahang Katoliko ang Mahal na Birhen Maria bilang Diyos. Hindi pwede, hindi maaari na sila na hindi nila alam ang ating pananampalataya. Sila ang mag-interpret sa pananampalataya natin na sila mismo hindi nila nga alam. Ano po ba ang deklarasyon ng Simbahang Katoliko ayon sa nakasulat sa Catechism of the Catholic Church na ang may akda ay si Monsignor Luis Larabore Moro sa pahina 123. Sabi niya, Catholic Church do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. Yun ang opisyal natin na pahayag. Pero ginagamit niya ang Jeremiah chapter 7 verse 18. Basahin muna natin, mga kapatid. Branda. Jeremiah chapter 7, verse 18. Ito ang ginagamit niya. Babasahin, Brother Rendell. Kaya yun ang tinutukoy ng ating kapatid against sa mahal nating ina na si Birhen Maria. Verse 18. Medyo lampas na po tayo sa 18. Dito tayo sa 16. Nangunguha ng pangatong na kahoy ang mga anak nila. Nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyosang dali lang, lampas tayo. Sa Diyosang tinawag nilang Rina ng Kalangitan. Naghandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang kalooban ko. Okay, yun ang tinutukoy ng ating kapatid sapagkat may nabasa diyan na Queen of Heaven sa English o Reyna ng Langit ay tumutukoy umano sa Mahal na Birhen Maria. Mali sapagkat kaya naalala yung kung ang ating mga kapatid sa Kutos TV, sila si kapatid na Arnold, kapatid na Paul, sabi nila, ang
magaling kayo magmamamagic, no? Meron namang mga pumasok na sa comment section natin ngayon na grabing ang matalas ang dila. So hindi muna natin yun babasahin, ha? Sapagkat grabe yung bumumura itong mga kaibigan natin. Okay. Una, mga kapatid, sa pag-aral kasi ng banal na Biblia, kailangan natin makuha ang background, ang konteksto ng naisulat yon. Yung Queen of Heaven na itinutukoy na ginagamit ng ating kapatid sa Jeremias Kapitulo 7, versikulo 18. Yun ba'y tumutukoy sa Mahal na Birhen Maria? Remember, sa pag-aral ng Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Bakit? Ano po ba yung konteksto? Kaya gamitin natin yung footnote na nagre-react yung iba. Bakit ginagamit yung footnote? Ang footnote ay hindi kasali sa Biblia. Naku! Anong kasali sa Biblia? Yung pahayag ni Eliseo Soriano na hindi footnote. Mas mabuti na lang tayo, Brother Wendell, mayroon footnote. Kaya nga, ginagamit ang footnote upang ipaliwanag kung ano ang konteksto nito. Okay, basahin natin. Dewey version sa footnote nito sa Jeremiah chapter 7 verse 18. Ito ang mabasa natin. Jeremiah chapter 7 verse 18 sa footnote, the Queen of Heaven, that is the moon, which they worship under that name. So, ibig sabihin, ang buwan palabata noong unang panahon ay tinatawag na ng mga pagano na Queen of Heaven. Kaya yung mga pagano, Brother Wendell, nagsasamba ng buwan. Mababasa natin diyan sa Deuteronomy Kapitulo 4, 18, Brother Wendell. Kung ating babasahin, nagsisimba na sila ng buwan. Itong babasahin, Brother Wendell, para maliwanagan ng ating mga kapatid na ang tinutukoy dyan, hindi yun si Mama Mary o ang ating mahal na Birhen Maria, kundi ang buwan na sa langit. Ating babasahin ang DC 8. Ang anumang gumagapang o anumang isda yung mabasa, 19, Brother Wendell, ni huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang buntala ng nilalang ni Yahweh. So, merong buwan, Brother Wendell, ang sinasamban sa kanila, Brother Wendell. Iyon ang tinatawag na Queen of Heaven. Iyon ang maliit na ipinagbabawal. Ngunit, sa Biblia kasi merong doctrinal, historical, and prophetical. Sa historical, merong mabasa na Queen of Heaven na Diyos-Diyosan na tinutukoy batay sa ginagamit sa isa nating kapatid sa Jeremiah chapter 7 verse 18. But merong tinatawag na prophetical na Queen of Heaven na yung pag-alay ninyo ay ituloyan. Saan natin yan mabasa? Jeremiah chapter 44 verse 24. Ito ang mabasa hanggang 25. Sinabi pa ni Jeremiah sa mga tao, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh sa lahat kayong taga-Huda na nakatira sa Hepto. Ito'y mga mensahe ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos sa Israel. Kayo at ang inyong mga asawang babae ay nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming ipinangako. Nagsusunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan at nag-aalay ng handog na alak sa kaniya. Patunayan ninyo at tuparin ang inyong mga pangako. Mayroong prophetical na ang pag-alay at paghandog sa reyna ng langit ay tuparin ninyo at patunayan ninyo. Ito po'y prophetical. At walang iba na reyna ng langit na binanggit sa Biblia. Malinaw yun sa Pahayag Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 5. Tumutukoy yun sa Mahal na Birhen Maria na galit mismo ang sabi nila, Brother Wendell, ang tinutukoy ni Propeta Jeremias, ang
fulfillment yun, Brother Wendell, yan sa pahayag. Tinutukoy sa ibang pahayag, sulat ni Evangelista nga, ang yung buwan, Brother Wendell, at yung babasahin, Brother Wendell, sa pahayag, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2 lang po tayo. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang gilas na tanda, isang babaeng nanaramtan ng araw at katungtong ng buwan. Oh, mayroong buwan pala. buwan. Katungtong ng buwan. Sa Bisaya, Brad Wendell, yung katungtong ng buwan is Brad Wendell? Gitumban. Nakatungtong ng buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Yung Brother Wendell, para sa kanila, yung reyna sa langit, ang tinutukoy dyan, si Mama Mary. Oo. Yung isang Diyosa, Brother Wendell. Pero ang nakatawa lang nito, kapatid, sapagkat yung mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, yung batayan nila sola escritura, sabi nila, bakit niyo ginagalang ang Birhen Maria ninyo? Na kung tingnan natin sa Biblia, Juan Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5, abay, tinatawag siya ng ating Panginoong Hesus babae. Kaya yung iba, kahit mga pastor na nagpunta sa ating registration, sabi nila, malinaw sa talatang ito, hindi ginagalang ni Jesus ang kaniyang ina. Tinatawag lang siyang babae. Nako, yon ang produkto sa sola escritura, mga kapatid. Kung ibig ba sabihin na hindi ang interpretasyon nila hindi ginagalang ng Panginoong Hesukristo ang mahal na Birhen Maria, ibig sabihin nagtuturo sila ng ibang Kristo, yung Kristong walang pagalang sa kanyang ina. Opo. Pero ating munang lininawin o reconcile muna natin, Brother Wendell, yung allegation nila. Okay? Nga ang sa Tagalog yung tinutukoy o katumanan, Brother Wendell. Hindi natin katuparan yun. Ang katuparan yun. Pero kung ating babasahin, nakatungtong ng buwan. Okay. Di ba, Brother Wendell? Pero ang nakakorona niya is ang 12 bituin. Yes. So, yung salin sa pahayag, hindi ron litra por litra, Brother Wendell. So, hindi natin maunawaan pag ating babasahin ng ating para sa ating litra por litra. Sa Genesis 3:15, Brother Wendell, ang nakatungtong ang babae ay isang ahas o bitin. Ahas. Sa Genesis Kapitulo 3. 15. Diba, 15. Reverend? Pag doon na sa pahayag, nakatungtong na ang babae ng buwan. Yes. Bakit sa Genesis 3:15 ang babae nakatungtong ng bituin, ng bitin, pag ahas na sa pahayag, Brother Wendell? Yun ang ating siguro i-reconcile, Brother Wendell. Dito sa Genesis, bitin ang nakatungtong babae na hindi naman pinangalanan diha. Aapak siya sa ulo ng ancient serpent, yung ahas, na demonyo. Pag sa pinadayag na, para sa kanila, yon ang katuparan sa Genesis 3:15 na ang reyna ng babae, ang si Mama Mary, para sa kanila, kaya nakatungtong ng buwan. So, mas mabuti siguro, Brother Wendell, ato mo na atin mo nang i-reconcile yan. Ano ang kaibahan ng bitin at sa kabuan? At saka, ang nakakorona sa naturang babae is 12 bituin. Ano po ang ibig sabihin yung 12 bituin? Para sa ating mga tagapanood, lalong-lalo na yung ating mga nasa ibang mga sikta, Brother Wendell. Okay. Please naman, liwanag, Brother Wendell. Okay. Maraming salamat. So, malinaw naman na itong pahayag Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 5 tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Siya ang ina ng simbahan, no? At tinatawag na babae. Yung interpretasyon ng mga kapatid natin sa mayong pananampalataya, kahit mga pastor,
Bakit siya tinatawag ng ating Panginoong Jesus na babae? Ibig ba sabihin, hindi siya ginagalang? Mali po. 2 bisis lamang ang ating Panginoong Jesus tumawag sa mahal na ina niya, sa mahal na Birhen Maria na babae. Unang bisis, yung naganap ang unang milagro sa kasal sa Cana. Ayon sa Juan Kapitulo 2, versikulo 4. Iyon ang interpretasyon nila. Hindi umano ginagalang ng ating Panginoong Hesus. Hindi yun. Totoo mga kapatid. No? Sapagkat babae, hindi pa dumating ang aking panahon. Yun ang sabi. Bakit sinasabi niyang babae? At yung mabasa natin sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26, nang naipako ang ating Panginoong Hesukristo sa cross. Sabi niya kay Juan, ang mahal niyang apostol, at sabi niya sa ating mahal na Birhen, babae, nandito ang iyong anak. Anak, nandito ang iyong ina. Okay. Kung sasakyan nga natin ang kanilang interpretasyon na ang pagtawag ng babae ay nangangahulugan na hindi paggalang, bakit hindi sinabi ng ating Panginoon, babae, nandito ang iyong anak. Anak, nandito ang iyong babae. Aba, no? Parang So, parang Joker, Brother Wendell. malinaw, ang sabi niya, babae, nandito ang iyong anak. Anak, nandito ang iyong ina. Bakit tinatawag ikalawang beses ang ating mahal na Birhen Maria, babae? Sapagkat yung babae, ang titulo ng mahal na Birhen Maria, official title of the Blessed Virgin Mary, na tinutukoy ayon sa nakasulat sa Isaiah o sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ito ang nakasulat. Kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhi mo, binhi niya'y, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa inyong ulo. Ito ang mahal na Birhen Maria at ang simbahan sa pamamagitan ng Ministry of Exorcism and Deliverance. Pero sabi nila, Brother Wendell, hindi yung pinangalanan na si Maria yun. Pero tumutukoy ito sa mahal na Birhen Maria. Yung the new Eve. Kaya ang Eva, naging Ave sa Latin. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, eso. So, anong sabi? Merong 2 ore ng salinlahi dito tinutukoy. Anong salinlahi? 2 ore ng salinlahi. Una, ang binhi ng babae. At pangalawa, ang binhi ng ahas. Yung binhi ng babae, ang sabi dito, ay dudurog sa ulo ng makamandang na ahas. Samantalang, ang binhi namang ng ahas ay kakagat. Kakagat umano. Basahin natin. Ito ang mabasa. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo at binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa inyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Yun ang gawin ng mga binhi ng ahas. Binhi ng ahas. So, 2 ore ng salinlahi. Ang salinlahi ng babae at ang salinlahi ng demonyo. Ngayon, kung 2 ore, mga kapatid, sa Biblia ba ang demonyo'y gumagamit ba ng mga nagsulputang sikta? Malinaw. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24:24, sa kanyang pangalan, merong mga huwad na mga ngaral ang gumagamit sa kanyang pangalan upang marami ang maligaw. Anong sabi ni San Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Ito ang sinabi ni San Pablo. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang magmamalaki. Lalo na yun, nagpakilala ng pantas. Pero nagpapantasya lang pala. Malaki.
ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ngunit nabubuko naman siya sapagkat yung napakilalang pantas, inaamin na niya, hindi naman kami ang totoong iglesia. Nangungopya lang kami. Nangungopya lang kami. Okay, patuloy natin. Ito. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa, at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kaniyang mga lingkod ay nagkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So kaya, meron palang mga salinlahi ng demonyo. Kaya, sa exorcism ni Pope Leo XIII, exorcismus ti omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica. Yung congregation of the diabolic sect. Ito ang tinutukoy. At ang ating paksa ngayon, bakit? Yung mga nagsusurputan na mga huwad na mga ngaral galit sa Santo Rosario. Dahil ang salinlahi ng babae lamang ang tinutukoy. Ayon sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48. Ano po ba ang dapat gawin sa salinlahi? Sa mga binhi ng babae, brada. Okay, ating babasahin Lucas 1:48. Ating babasahin. Pero dito muna tayo sa 30, Brother Render. Okay. Kung ating babasahin ang versikulo 30, ang Diyos ang una na nagpupuri kang Mama Mary. At kung babasahin ang Lucas 30, ating babasahin. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. So ang Diyos ang aunang sa Bisaya pagrawin din, gikaymutan siya ng Diyos. Kalulugdan ng Diyos. Sa 42 at saka 43, Brother Wendell, si Santa Elizabeth na napuno sa Espiritu Santo, yun ang sinasabi. Ang sinasabi sa 48. Diretso na lang tayo sa 48. Sapagkat nilanggap niya ang kaniyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Yun ang nabasa natin, Brother Nel. At ang ulitin, sapagkat nilanggap niya ang kaniyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Yon ang nababasa natin, Brother Rundin. Ang lahat ng lahi ay tatawagin siya ng mapalad, Brother Rundin. Okay, salamat, Brother, no? Now, malinaw ang ginagamit at binasa ni Brother Lucas Kapitulo 1, 48, ang lahat na salinlahi, tatawagin siya ng mapalad. Sa salinlahi ng babae. Ngunit sa salinlahi ng ahas na demonyo, yun ang palaging tutuklaw sa mahal na Birhen Maria. Palaging nagbabatikos at palaging nangangatake. Yun ang salinlahi ng mga ahas. So, meaning, Brother Wendell, hindi lahat ng mga tao ay tatawag ni Mama Mary na mapalad kayong Maria. No, sapagkat mayroong mga salinlahi, yung mga binhi ng ahas na talagang may
yung mga doktrina nila ay galing sa ayon sa sinasabi ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15 galing mismo ng demonyo. Okay. Mm. So, malinaw na malinaw yung babae sa Genesis 3:15, walang iba. Ang mahal na Birhen Maria. Pag sabi nila hindi yun si Birhen Maria, sinong babae ang ilang? Ang tinutukoy nila. Oh, sinong babae Hindi ang yan maaari na ilang? si Eva sapagkat si Eva ay nahulog na sa kasalanan. Okay. Kaya ang Eva sa Lumang Tipan, sa New Tipan, sa New Testament ay tinatawag ito na Ave sa Latin. Ang pahayag ng anghel, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus. Kaya, galit na galit sila. Bakit galit na galit sila? Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito, no? San Juan kapitulo 15, na pinili niya kasi ang kanyang simbahan galing sa mundo. Kaya ang mundo'y nagagalit sa simbahan. At nagagalit sila sa mahal na Birhen Maria, nagagalit sila sa atin, nagmumura sila. Yun, ang sabi ni Father Jusis Sequeia sa kaniyang homilya kagabi, yung hatred nila is the authentic sign that we belong to Christ. Pero hindi nyo ba nakita yung mga nagmumura na mga pinuno? Sila'y nag-iisa laban sa simbahan Katoliko. Kahit ang presidente natin. Nagkaisa sila laban sa simbahan Katoliko. Pero kahit inaatake nila ang mga pare, Santo Papa at doktrina, hindi ninyo narinig na inatake nila ang nagtatag ng simbahan Katoliko. Kaya nga yung nagpakilala na pantas, pero pantasya lang pala, bakit hindi niya kaya sabihin, sino ang nagtatag ng simbahan Katoliko? Bakit nang tinanong ni kapatid na Ocampos, si kapatid na Melvin Ocampos ang nagtanong kay Eliseo Soriano, sino ba ang nagtatag sa simbahan Katoliko? Totoo po ba na ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng simbahan Katoliko? Ang sabi niya, ang sagot ko, ito ang conclusion ko. Kung sino ang nagtatag ng simbahan Katoliko, hindi ko alam sapagkat nang naitatag ito, hindi pa ako naipanganak. So, pinatunayan niya, nandyan ang Katoliko, hindi pa siya binanganak. Pero ang tanong, bakit nakasagot siya? Sinong nagtatag sa Seventh-day Adventist? Sinong nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Na, maaari naman Diyan yung pa sa masagot. Biblia, Brother Wendell. So, sapagkat malinaw na itinatag lang yun ng tao. Pero bakit iniwasan niya ang simbahan Katoliko? Okay. So, nabalinaw na... Pero kung pakinggan natin, ang sagot niya kay kapatid na Ocampos, basta ang simbahan Katoliko na ito, it was established more than 2,000 years ago. Kaya ginagamit niya yung encyclopedia, Brother Wendell. Danube Encyclopedia. Malinaw na sinasabi, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. Ang tanong, sino ang para sa kanya, nag-exist na 2,000 years ago, sino ang nagtatag? Yun. Ang hirap talaga, no? Meron pang pumasok, sabi niya, dapat tulad ni Eliseo Soriano, tatanggap tayo ng live na question, katanungan. Sabi niya, gayahin niyo si kapatid na Eliseo Soriano na tatanggap kayo. Mas mabuti. Pero ito, dapat magpakilala ka sa pangalan mo. Ikalawa, at yung relihiyon na kinaaniban mo. No? So dapat, yun. Pwede naman na magtawag sila sa atin. 0907-5739171. Pero yung kang Soriano, alam niyo na bago magtanong, ililista yun, no? Kailangan naka-record ka. Mayroong screening. Bago magtanong, meron silang agent 101. Hindi yun magsalita kung sino ang kaniyang pangalan. Basta bawal sa kanila. Agent 101. Kunin niya yung pangalan mo, yung tanong mo, ano bang tanong mo, at i-schedule ka niya, tatawagin ka.
tatawagan ka namin. Mahandaan na yun Oh. Eli Serrano. Yun ang taktika nila. Kaya pag-discuss ni Eliseo Soriano, yun na. Tuloy-tuloy na. Basahin mo. Pero hindi pa niya sinagot yung sinabi natin. Ipakita mo, videohan mo yung original na aklat na sinasabi ninyo na itinuro ng simbahang Katoliko na ang mahal na Birhen Maria ay Diyos. Hanggang ngayon, hindi yan ginawa ni Eliseo Soriano, brother. Okay. Okay. Basahin na natin sa ngayon yung mga pumasok, brother, na comment, no? Sa ating comment section. Salamat sa mga kapatid natin na nagpapadala ng message at sticker sa ating super chat YouTube. Si kapatid na Glenn, good morning from United Arab Emirates. Kapatid na Shipot Lisi, salamat po. Ayan, linaw. Okay. Kapatid na Roy, hello. Bro, mga kadibit ko, members Church of Trials and Errors ni BS. Church of Trials and Errors. Kapatid na Nina Jones, salamat po. Salamat sa pagsuporta. Ave Maria, God bless you po sa inyong lahat. Si kapatid na Bilya Marayan, good morning bro Wendell. Tanong lang po, meron po ba akong kapitbahay na INC laging tumuligsa nating mga Katoliko, pero piyesta sa amin, iniimbita ko, kumain naman. Okay lang po ba yun? Okay naman. Yan ang problema sa ating mga kapatid na tumigil na sa pag-celebrate ng pista pero hindi pa tumigil sa pagpamimista. Okay? Sige. Ito pa. Tanong. Brad Arnold Baruga, good morning Bro Wendell at sa lahat ng mga CFD members from Tondo, Manila. Salamat po kapatid dyan sa Tondo, Manila. Ang dami na ng pasok, baka hindi ito maubos namin pabasa ngayon. Kapatid na Niel Jamaica Alhambra, kapatid na Rafael Yabot, meron pa. Sandali lang. Meron pa. Okay. Dami na kasing mga pumasok. Kapatid na Evangelista Rara, good. Bro Wendell, ano ba ang matatawag na kumpleto o latest official Catholic Bible? Word for word translation. Jerusalem Bible ba? Okay, salamat. Acknowledge muna natin yung pumasok bago yung mga pagsagot natin sa mga katanungan tulad sa ginawa natin kahapon. Pero kung maabutan tayo ng time, so bukas sasagutin natin yung mga katanungan. Kapatid na Buyet Reglo, maayong buntag Bro Wendell, Bro Tata, nagsubaybay ko sa inyong live kada adlaw diri sa Cebu. Uy, sa kapatid kapatid na Buyet Reglo, kapatid na kaniyang account GBN, message retracted. Sandali lang, ito pa. Kapatid na Rafael Yabot, yes Brother Wendell, natakot sila sa Santo Rosario, ang mga solpot na sikta kasi Team Dragon sila at ang Katoliko ay Team Mama Mary. Kapatid na Niel Jamaica Alhambra, ganyan ka, walang galang mga yan. Brother, mahirap makipagtalo sa mga ganyang tao. Walang galang kapag yan ang mga kausap mo. Kapatid na Lawrence Obiekta, good morning Bro Wendell, Prodeo at Ecclesia. Kapatid na John Cabs, maayong buntag Bro Wendell, Bro Tata. Kapatid na Shepot Lisi, racist pa ay nako. Yung sinabi niya mga Bisaya. Yung isa na reaction niya sa komentaryo sa isa na mga Bisaya tayo. Okay. Kapatid na Niel Jamaica Alhambra, bro, nung Bisaya language pa, talakayan mo bro,
di ko naunawaan. Nga pa ako. Salamat bro. Kaya pinagsikapan namin na Tagalog ito. No? Sapagkat maraming gusto kami. nag-request kahit nahirapang nagkalisod-lisod. Galing kay kapatid Ronald Ruiz, proud Catholic bro. Salamat sa inyo. Galing kay kapatid na Miguel Lazaro, good morning bro Wendell, watching from Roland High, California, USA. Salamat po. Galing kay kapatid na Jerlian Baldado. Hindi yan pantas si Soriano, kundi mangtas. Galing kay John Cubs, kay kapatid na Judy Banataw. Good AM mga sir, tanong ko lang sir, ang nobina ay hanggang 9 years. Ibig mo po sabihin nakapasok na sa langit ang kaluluwa na namatay. Salamat po. Yung nobina, hindi yun 5 verse, pero maya balikan lang natin kung maubusan kami ng oras, bukas sagutin natin ang nobina. Ito lang, una lang na sagot, Novena, November, 9 days of prayer yon, no? Okay, balikan namin yan. Galing kay kapatid na Neil Jamaica Alhambra, mga bro, gaya ng bata, mahilig manbuli, tapos pag pinatulan, takbong kuya. Okay, galing kay kapatid na Sol Paul Anda. Ang mga sulpot na sikta ay antichrist, kaya magagalit sila sa Santo Rosario. Kapatid na Mielber, mali talaga yung mga iskriptura kasi ang mga final instruction ni Kristo na umakyat sa langit ay ang sabi niya sana to langit ay ang kaniyang ang simbahan na kaniyang iniwan. Yes. Ayan nga, ang simbahan, the mystical body of Christ. Kapatid na Paul Angelo sinagot sa Kotos TV. No, maayong buntag, God bless and keep you. Salamat po. Kapatid na Miller Val, hindi naman yan final message ng buong Biblia, yung Galatia Kapitulo 5, hindi final message. May mabasa tayo. May mabasa tayo. Yung ginamit natin na mabasa, sa sunod natin sagutin ito, na salin ng Protestante. Maraming salamat sa pagpadala ng sticker ni kapatid ng Chipot LC. Salamat po kapatid sa pagpadala ng sticker at pagsubaybay dito. Sandali, nawala. Okay, ito pa. Kapatid na Paul Angelo Sinugat, si kapatid ng the Philippine Family Codes, nullification of marriage is actually derived from the church canon law. Yes, yung nullity of marriage sa Philippine Constitution, nag-aral ito sa abogasiya si kapatid na Paul, no? Kaya salamat po kapatid na Paul. Totoo yun na ang family codes nullification of marriage is actually derived from the canon law of the Catholic Church, no? Kaya may nag-message sa atin na screenshot ko kanina, nakalimutan ko sa pagsulat. Sabi niya, nang nagsimba kami sa Baklaran umano, kasama ang kiyang misis, nagalit sila sapagkat ang pare, pagkatapos nagbasa ng Ebanghelyo, nagsabi na, ang sabi sa umili umano, sino ang dapat iboto na politiko? Sabi ng pare. Sabi ng pare. Sa Ebanghelyo. Bakit yun ang humili niya? Okay. Una, hindi naman ini-endorse ng pare na yung kandidato na ito ang dapat niyo. Hindi tulad tayo sa
Mga Iglesia ni Cristo na may pag-endorso sa mga politiko. Ang ginawa ng mga pari, ang pag-guide lamang sa mga botante kung sino dapat ang ating iboto batay sa morality. Bakit? Bawal ba na ang pari maghumilya niyan? Hindi yan bawal. Sapagkat during the time of San Juan Bautista, hindi lang tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao ang kaniyang isiniwalat, kundi isiniwalat pa niya pati na ang morality at immorality ng pinuno noon. At kung tingnan natin ang konstitusyon ng ating bansa, ang konstitusyon, meron yung preamble. Di po ba? Anong nakasulat sa preamble? We, the Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, hindi ihiwalay ang Diyos sa pagiging politiko. Kaya, yung mga pari natin at mga obispo natin, bilang mga lingkod at bilang mga shepherd, no, sila'y mag-guide sa atin. Bakit palagi niyong tinuligsa ang ating mga pari at mga obispo? Ngunit, yung mga grupo ng Iglesia ni Cristo na bawat eleksyon sila'y mag-endorso ng mga sinong bubutuhan na politiko, hindi yan nila binatikos. Palagi nilang sasabihin na meron tayong separation between church and state. Totoo naman yan. Pero hindi nila ibig sabihin, hindi nila alam ano ang kahulugan yan. Pero kung merong separation between church and state, bakit itinuturo ni Pangulong Duterte si Eduardo Manalo na executive minister ng Iglesia ni Cristo bilang ambasador ng OFW? Di ba? Separation between church and state, yung palagi nilang sinasabi. Okay. Salamat po kapatid na Paul Angelo Sinugat. Mamaya na. Acknowledge natin to. Ikaw na naman magbasa, brata. Hindi naman ako Braduel Ato, anong hindi final? Pinagsasabi mo, ibig sabihin, walang kwenta yung talata na yan kasi sapol kayo. Sapol na sapol sa talatang hindi kayo magmamana sa kaharian ng Diyos. Yun ang sabi niya. Walang kwenta pag may mabasa na. Kapatid na Delvi Dabun. Good morning, Bro Wendell, Bro Tata. Proud akong Katoliko, proud akong Bisaya. Galing kay kapatid na Shipot LC, hindi po pare si Bro Wendell, lay person po siya. Kasi sinasabi ni Eliseo Soriano, pati na ni Cesar. Buti na lang pare ang tingin sa iyo. Hindi madre. Ayon kay ang galing talaga nito ni Eliseo Soriano. Pantas talaga, pantasya. Sabi niya, ipinaimbestigar ko ito. Ito siya. Pare pala ito. Binasa ni yung kanang kamay niya, Daniel Rason. Wendell Talibong. Mga pare pala ito. Nagpa-imbestigar ko. Umano siya. At ang lumabas sa investigasyon ay pari ako. At sabi naman ng isang nangungupya ding miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Cesar Sineta, sabi niya, ang narinig niyo mga kapatid, ang pahayag ng pari na si Wendell Talibong. Pare na ka ngayon. Ay nako. Anak ko. No? Iyon ba ang kayo magmisa? Iyon ba ang bunga sa pagsisiyasat ninyo? No? Batay lang sa chismis? No? O kaya batay sa maling akala? Ang daming napunta sa impyerno dahil sa maling akala. Okay. Ito. Hindi ko babasahin ito sapagkat nagmumura. Mga pare, yan ang pangungura niya. Nahawa sa kanilang pinuno, no?
Pero yung mga kaanib na yan ng naniwala na sila'y relihiyoso, ngunit nagmumura, ba? Ano ba mabasa natin sa Biblia? Tignan natin mga kapatid, malinaw. No? Yung mga nagsasabi na sila'y relihiyoso, ngunit nagmumura, malinaw yun. Binanggit yun ni Santiago. Okay, marami pang mga katanungan, problema ngayon. Dami, oh. Pero sige, acknowledge na namin. Salamat sa pagpasok ninyo mga kapatid. Ngayon, no, salamat. Ang dami pa. Bukas, sagutin namin yung mga tanong pa na, oh, maubos yata ang buong araw natin nito pag isa-isahin natin ito. Pero yung nag-request na gustong magtanong, pwede kayo magtanong. Huwag lang kayo magmura, ha? Pwede kayo magtanong. Pwede kayo magtawag sa aming programa dito, pero bawal magmura. Sabihin niyo lang ang pangalan niyo, sabihin niyo lang ang kinaaniban mo, at bawal natin ang magmura, ha? Yun ang kasunduan natin. Okay. Bethel is balik Islam, kailan si Abraham, Isaac, Jacob, David at Jesus nagiging Muslim, ha? Basahin, sagutin natin yan sa susunod, kapatid, ha? Kapatid na Rafael Yabot, yes, Mark, John, ako, at mga katulong. So, mahina yung signal namin sa office kanina. So, yun, napakalinaw na sa signal namin. So, yung request na mag-sit tayo ng oras upang hindi sila mawala sa pagsunod sa atin. So, alas 8:30 hanggang alas 9:30, yun na ang ating schedule. Regular schedule namin. Pati, Brad Tata. Bukas pa. Meron ba tayo bukas? Sa bukas. Sige, bukas. Alas 8:30 hanggang alas 9:30. Live kami bukas. Kahit Sabado. Uy, may webinar pala, no? Bukas, no? Bukas na ba yun? Bukas na. So, para sa mga gustong mag-aaral sa pananampalataya ng ating Simbahan Katoliko, National Catholic Faith Defenders, mayroong programa niyan. Inaayahan ko kayo. Salamat mga kapatid sa inyong pagsunod at pagsubaybay sa amin. Kasama ni Brad Tata. Ulitin ko na hindi kami kabisado talaga magsalita ng Tagalog sapagkat palagi namin ginagamit na language sa mga programa namin ay Bisaya, no? Sa radio at TV, ang mga Cebuano. Ngunit sa dami naming na-upload na mga diskusyon at debate, ang dami nagre-request na kung kailangan matagalog sapagkat maraming hindi nakaintindi. So, yun, dahilan kahit nahirapan kaming nagkalisod-lisod, pero sinikapan namin na magtagalog, no? Baka balang araw masanay na kami. Baka balang araw masanay na kami sa pagsasalita nito. So, salamat po sa inyo. Okay. So, kayo na lang ang alam, Brother Wendell. So, hanggang sa sunod mga kapatid, bigyan na namin, pero okay na. Branta? Okay na. Okay. Sa lahat, so, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat mga nagsubaybay at nagsunod sa atin, lalo na yung mga nagpadala ng sticker sa ating super chat. Salamat po mga kapatid. At sana ipagdasal niyo si Father Dudong Pulyope, yung kaibigan naming misyonaryo na nasa Basila, nasa hospital ngayon, no? Sana ipagdasal niyo. So, meron tayong more than 1,100 na nanood sa ngayon, no? Okay, sige. Tapusin natin ito. In the Holy Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, I know that there is no sickness that you cannot cure. You know all things, you can do all things, and you love Father Dudong Pulyope. With faith in your promise that whatever we ask in prayer will grant us, if it will be good for our souls. We come before you to ask for healing of body, mind, emotion, and spirit of Father Dudong Pulyope. Touch him now where he is hurting most. Only you know what kind of healing he needs most right now.
Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us, and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very source of our feet. Let this blood penetrate and refresh our body, soul, and spirit, and with the sign of your holy cross, drive away all the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord